Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Nandito tayo ngayon sa San Pablo City, Laguna. At meron tayong installation. Ayan nga, makikita nyo, naka-install na yung ating dalawang battery, inverter na 16 kilowatts, at saka yung mga controls and safety devices. So, ang history nitong installation na ito ay umabot ng more than 1 year. Kasi nung time na ini-install namin ito, ay ginagawa pa lang yung bahay. Kaya siguro mid of the entire period na more than 1 year, no, ay naglagay kami ng solar panel at yung linya ng kuryente. So makikita ninyo, wala tayong nakalabas na linya dyan sa taas kasi nga embedded na yan. So yun ang kagandahan pagka mag-i-install ka ng isasabay mo sa ginagawa pa lang na bahay. Kaya wala kayong makikita na linya ng kuryente, halimbawa para sa grid side, load side, PV cable. Hindi nyo makikita dyan sa taas nito dahil nandito na yan sa likuran nito lahat. Okay. So, ngayon, punta tayo doon sa installation, no? At mapapansin niyo yung battery natin, Lyodar, ang brand niyan kasi that was purchased 1 year ago. No, kasi sa ngayon, syempre ang month ngayon ay July 2025 na. Halos patapos na kami ngayon. Okay? Dito sa installation ng battery, yan ay 200 based on contract, 200 ampere hours bawat isa. Kaya kung makikita ninyo, yan yung mga naunang mga lithium iron phosphate, no, yung mga LiPo4 na 200 ampere hours ang capacity. Okay? So, ipapakita din naman natin mamaya yung specs niyan. Pero since yan ay 2 piraso na, no, na 200, magiging 400 ampere hours na yung kanyang capacity. At kagandahan, bago magkaroon ng partial execution ng contract, ang inverter noon ay wala pang mga development kagaya nito, may mga ferrite cores na, no, sa DC at saka sa AC. So ngayon, ayan, na-develop lalo, kaya mas lalong na-enhance yung inverter na ikinabit natin dito. Okay? So ito pa rin naman yung usual para sa controls and safety devices. Nandito yung ating automatic transfer switch, no? Pero yung automatic transfer switch, dalawa ang sources niyan. Merong load side at saka grid side. Okay. So unahin natin yung grid side. Ang grid side, ang function niyan ay parang grid tied or on grid. So ibig sabihin, pag walang supply ng distribution utility, magka-cut din yon. Okay? So, ang mananatili lang ay yung load side, which is purely ipapower up ng battery yung inverter para ma-supplyan ng kuryente yung mga selected loads lang natin. Ibig sabihin, yun yung mga essential loads na paanda rin. Okay? So, dalawa yung magiging sources niya. Pero, para maiwasan na masira yung inverter dahil doon sa tinatawag na automatic switching at nagkakaroon ng flickering, kaya ilalagay natin sa normal side ng load itong ating transfer switch. So, anong kahalagahan nun? Okay. Ang kahalagahan nun, pagka nagkaroon ng brownout, no, ay hindi nagagalaw ito, hindi nasasayaw, hindi na mabibigla yung inverter at specifically hindi natatamaan yung AC relay, no? Kasi diretso yan sa board, okay? Sa motherboard ng inverter. Kasi dalawang module nito, PV module, which is the solar charge controller or MPPT, at saka yung inverter module. So hindi tatamaan yung kanyang inverter module, okay? Kaya ang ating application or implementation ay naka-normal yung load side dito sa normal side ng transfer switch. So itong nasa harap yan ang normal side at meron yan sa likod, yan yung sa grid side. Okay?
So, mamaya ipa-power up na natin at ito naman natapos ko na. Bago ko i-power up kasi ginagawan ko ng continuity testing para malaman ko kung tama ba yung polarity. Kagaya nito sa DC side, tama bang connection ng positive at tama ba yung connection ng negative. Ganun din dito. Although dito naman sa lugar na to ay line to line ang connection ng AC or yung alternating current. Kaya yung placement natin ng CT sensor, eto, CT sensor o yung current transformer sensor ay kahit saan, either side. At yung question palagi na kung saan daw ba yung direction ay i-disregard na ninyo yung direction, ano? Kasi tinatanong nga kung saan daw dapat nakadirect yung arrow ng CT sensor. So, kahit saan ninyo ilagay, kung saan ang direction yan, walang problema. Basta malaga doon sa mismong icon ng grid, no, ay walang papalabas, no? O kaya hindi mag-accumulate ng value at hindi magsisiro yung load. Ang magiging normal nun, kung halimbawa, pinower up natin at nakita natin na mayroong lumalabas, no, at zero yung load side, no, ay babalik ta rin lang natin dito. So, no need na iintindihin pa natin yung direction nung mismong arrow ng CT sensor. Okay, so ito yung sa battery, ano, at nakakonect na yan, nakaparallel na yan. Meron tayong battery breaker at syempre yung pagkuha ng tamang amperahe, no, ng battery breaker natin, ang tawag kasi dyan ay DC-MCCB or direct current molded case circuit breaker, ay i-divide lang natin ano yung power ng ating inverter, which is 16,000 watts divided by 51.2 na nominal voltage nito. Kaya umaabot ng 312.5 amperes, no? At ito naman ay nasa 315 amperes. Kaya pasok na pasok yung ating amperahe ng battery. So, ang assumption nun ay full capacity yung uhugutin, ano? Uhugutin. Ibig sabihin, yun yung discharge. Uhugutin from battery, kaya ito magpo-protect doon, yung battery breaker natin. Okay, so ito naman, since tatlo yung ating linya ng PV or yung sa solar panel, tatlo din yung ating pinababa dyan. At yung total solar panels nito, yung quantity ay nasa 32 pieces na 500 watts. So, equivalent to 16 kilowatts din yan. Okay? So, yung load nitong bahay na to, medyo malaki-laki rin kasi 8 aircon, tapos 2 water pump, no? At may mga heavy loads pa and washing machine, ayan, yung lights, refrigerator, yung mga usual na light loads. At yun yung magiging load niyan. Kaya lang, syempre, kung ilalagay natin lahat yun, tapos kung magkakaroon ng immediate surge ano, nung power, baka hindi kayanin. Kaya yun yung purpose na nagkakaroon tayo ng isolation. So, nakalagay sa load side yung mga essential lang na if in case mag-brown out, tapos biglang humugot ng malakas na kuryente, no? Ang huhugot lang doon or magdo-draw ng current ay kung alin lang yung nakalagay sa load side. Okay. So, susubukan din natin mamaya na i-activate yung kanyang Wi-Fi para ma-monitor natin online. So, try ko ring ipakita sa inyo yung ginagawang safe mode process para sa pag-power up, no? At yung partial natin na gagawin para sa setting. Kasi ang setting, pwedeng manual setting at saka online setting. Okay? So, subukan na natin. Okay, so ito ngayon, ang gagawin natin ay yung safe mode process. So, yung safe mode process, kagaya na nabanggit ko kanina, ay ipa-power up natin itong inverter na ito, nang walang dapat na tayong ma-encounter na error. So, sa ngayon, makikita ninyo, naka-on na yung battery breaker. Ayan. Etong ating battery, naka-on na rin. So, kung kukunin natin yung voltahe niyan, ay mayroon na ring reading yan, no? So, check lang natin para as reference. Okay. So, naka-DC.
So, dapat nasa nominal voltage siya or kung ano yung charge niya talaga. Nasa 52 o positive, negative. Ayan, 52.6. Ayan. So, tingnan natin dito kung meron na din. Okay, 52.6 din. Ayan. So, naka-top na yan dito. At makikita nyo, nakadalawang battery cable yan. So, nakataas na rin ang ating battery breaker, 200 amperes, no? Pero, ayan, hindi muna natin isi-switch ito. Instead, papapasukin muna natin yung kuryente, no? Kuryente galing sa grid. Kaya i-check natin yung grid, no? Yung galing sa distribution utility kung ilan ang voltahe. Okay, so check natin. Okay. Ilan siya? 219. Ayan, okay. So may kuryente na. So pag tinaas ko to, ayan, ay iilaw na yan dito. So, ilagay muna natin sa normal. Okay. So itataas lang muna natin to kasi ito ang grid, no? Okay, so dapat may kuryente papasok dito. Ayan, medyo nagising na ang LCD. Check natin kung may kuryente rito. AC ito AC. So, wala akong gloves. Pag gagamit kayo, kailangan mayroon kayong protective device. Ayan. So, 219, no? 219 volts AC. So, ngayon, makikita ninyo, naka-off lang yan. So, yan ang best time natin para magkaroon tayo ng setting. Mag-execute tayo ng setting, no? So, ayan, ang inuuna ko dito ay yung beep sound. Yan, wawalayin ko yan. Okay, tapos, pwede na rin natin paandarin yung PB cable number PB3. Ayan. So, tingnan natin magkakaroon ito mamaya pag inon natin itong DC switch. Ayan, DC switch. Pero tandaan nyo ito, hindi muna natin dapat galawin yan. So, makikita nyo meron ng dalawa na nakailaw. Pero, maglalabas lang ito ng 220 na output niya, no? Kung magiging normal na ito. So, sa ngayon, magse-setting muna tayo. Papakita ko muna sa inyo yung setting. Ayan, lalagay natin sa lithium at babaguhin natin yung capacity. Ipo 400 natin. Okay? Pero i-check din na muna natin yung tamang capacity ng battery para pumantay siya. So, check natin ito. Nasa 52. Okay. SOC. Okay, hanapin natin yung capacity Ayan, capacity, confirm. So, 208. Okay, so dapat, ilagay dapat natin dito ay 416. Ayan, 416 kasi 208 na yan Oops. $416. Tapos ito, pababaan lang muna natin kasi bago pa yung battery. So, pabababain lang natin yung charge. Siguro ilang cycles, ilang days. Mga 4 days bago natin taasan at saka pababain lang muna natin to. Ikalahati lang natin or kahit 90 or 80 amperes. Para naman hindi masagad, no? Kasi nawawala yung punat niyan pagka sa unang salta pa lang, hindi pa na-break in, ay tinataasan na agad yung discharge. Okay, so mahirap pagka ganun ang ginawa natin. So 80, 60 lang muna tayo. So kung na-execute na natin yan, isa-save natin, i-check natin dito. Yan, para ma-save. So, balik tayo doon. And, kita nyo itong sa grid. Di naman tayo gamit ng generator, no? At, itong 150 amperes, masyadong mataas yan.
Ilagay lang natin sa mababa para flickering charge lang yan. Kasi utility charging yan, ibig sabihin galing sa grid, kaya babaan lang natin, no? 15 lang, 15 amperes. Tapos ito, iset natin sa 20 and confirm na natin. Okay, check ulit natin. So, dito, pwede natin ilagay ang shutdown sa 15. And ito, instead na 35, sa 20. 20 amperes. Okay, so next tayo, no? After ng setting sa battery, i-check muna natin yung grid settings natin. General standard 230, 60 Hz. Single phase. Next page, recollection time, nasa 600 seconds. Ibig sabihin, 10 minutes. So, 57, yung range niya sa frequency, volts, 185 to 6. Okay lang yan. So, okay na tayo dun sa grid settings. Sa advanced function, check natin 2000:1, ibig sabihin 100 amperes divided by 15 milliamps yung ating city sensor dyan. So, okay na yan. Check natin. Okay na. Then, punta na tayo sa system work mode. Since pagaganahin na natin yung grid. Ayan, zero export to city. Tapos load first at saka zero na natin to. Ayan, so check na natin. Then next page tayo. Ito, pagaganahin natin yung time of use. Ilalagay natin lahat ito sa 20% para ma-utilize na mabuti yung battery. Ayan. So, ito lang medyo matagal na process dito kasi kailangan itong mga settings na to, ilagay natin sa 20% para pag umabot sa madaling araw ng 20%, itong charge ng battery, ay saka pa lang yan kukuha sa distribution utility or Meralco. And after ng pagkuha niya sa Meralco, halimbawa, umabot na ng 9 o'clock ng umaga, so, yun yung time na medyo mag-charge na yan. Pero initially, since naka-load first tayo, ay isa-satisfy niya muna yung load sa mismong bahay. And kung magkakaroon ng excess, saka pa lang siya mag-charge sa battery. So, tataas ng tataas yung level. Pero ito, mag-i-stay dyan kasi magsisilbing threshold dyan. So, ito, gagawin kong 15 kilowatts, no? Para may buffer pa rin. Ibig sabihin, pagka umabot ng 15.5 kilowatts ang discharge or output, yung 500, kukunin na niya yan sa grid. Okay? Kukunin niya yan sa DU. Kasi nakalimit lang siya sa 15 kilowatts output. So, ang silbi nun ay mapoprotektahan na mabuti yung inverter. Kasi, although ito naman ay kaya niya ng 80% continuous load, no? So, nasa pagka 80%, 16, 8 times 8, 64, no? 8 times 8, 8 na 64, 12, nasa 12.8 kilowatts. Kayang-kaya niya yan sa load side lang, ha? Ibig sabihin, walang kuryente noon, brown out. So, 12.8 kilowatts. Ayan. So, nilagay ko lang sa 15 para mataas pa rin. Pero, yun nga, marami ring load dito. So, 8 aircon sa bahay plus 2 water pump. Yung isa naka-connect na dito sa load side. So, okay na yon. At ito yung choices, kung anong oras yan dapat na magkaroon ng level ng battery charge. Okay, sa pa-check natin. Okay na doon. Basic setting. Wala naman tayo sa grid port. So, okay na. Okay na yan. So, 52% kung makikita nyo, nag-communicate na yung battery kasi tingnan mo, may communication cable yan. Nakakonect yan dito. At check natin kung talagang 52%. No? Okay. Ayan. 52% yung state of charge. Ayan.
So, ganun din dito, 52%. At tingnan nyo, 52.66 yung charge ng battery. So, close lang ano pagdating sa voltage, 52.7, 52.66. Napakaliit ng kanyang difference. So, makikita ninyo, yan lang yung mababang settings niya sa ngayon. Okay, so naka-set tayo as lithium. So, pwede ko nang i-on, no? Ayan. Tingnan natin kung magno-normal. So, pag nag-normal yan, makikita natin mamaya dito. Ayan, naka-off grid siya ngayon, no? Naka-on na. Pero makikita natin pagka nag-normal kung mayroong pupunta ron sa grid. So, pagka nagkaroon ng flow papunta dun sa grid, ay babalik na rin natin to. So, yun, mayroong relay na tumunog, no? At makita natin bumaliktad. So, hindi na natin kailangan pang intindihin yung arrow doon, no? Doon sa sensor. Instead, dito na tayo magbabaliktad. So, sa pagbabaliktad nito, no? Ingatan lang natin na magkadikit. Kasi, tingnan nyo, ito, naka-zero. So, yung binabanggit ko kanina, pero ngayon ay pumupunta sa grid. So, babalik rin natin para mag-normal. So, babalik rin ko itong number 5 and 6 ito, ha. Itong nasa number 5, ililipat ko sa 6. At yung nasa number 6, ililipat ko sa number 5. Para mag-normal na yan. Okay, nailagay ko na sa number 5. At ito naman ay sa number 6. So, ingatan lang na magkadikit. Okay, check natin ngayon kung magkakaroon siya ng load. Ayan. So, hintayin natin mag-normal pa. Ayan. Ayun, nag-normal. So, nag-zero na. Ayan. Bababa ng bababa yan mamaya, no? Ayun, nag-zero na nga. At ito na yung load niya ngayon sa bahay. So, nag-harvest na siya ngayon ng 1 kilowatt. No? So, medyo malaki-laki yung load niya sa bahay. Okay, so, ayun lang. Good to go na tayo, no? Pero kung makikita nyo, meron pa akong ikakabit na dalawang PB kasi 3 strings ito. So, ito palang PB3 ang gumagana. Pero sa ngayon, so far, ay normal na yan. Okay na okay, goods na. At ito na lang, ilalagay natin yung Wi-Fi. So, ayan. Anong oras na? Magpa 5 o'clock na, pero meron pa rin nakukuha. 2.4, 2.5. Ayan. So, gumagana na yung tatlong strings natin. Ayan. So, yung panel nito ay P-type pa, no? Kasi more than 1 year na nga ito. Kaya P-type pa yung available na panel noon at 32 pieces na panel noon. So, kung gagawin natin ay isi-series, ano, yung 12 pieces, mag-over voltage yan. Kaya ang ginawa natin diyan, naka-series and parallel. Pero yung PB3, naka 8S yan, 8S 1P. Ibig sabihin, naka 8 na panel na 500 watts na naka-series. Okay, so good to go na yan, normal yan. At meron siyang standby load, no? Ayan, sa grid side lang yan, grid side kasi hindi ko pa ino-on yung sa load side kasi nag-isolate pa lang kami. Pero goods na yan. Okay? So, ayos na tayo. Ayan, at so yun mga kasolar. Maraming salamat sa panonood. At abangan nyo ulit ako sa mga susunod na video. Ayan, at usap ulit tayo sa iba pang pagkakataon. Muli, ang inyong kasolar, si Solar Reds.